Hello mga amigo, biga, gwapo, gwapa. Ito ang totoo kong pagkatao. Ako si Rowena, si Ronay. Dalaga ko si Ronay. Kasawa na, Rowena, si Ronay del Rosario. At ito ako ngayon. Ito ang totoo kong pagkatao. Yung nakikita niyong may hoodie-hoodie, ako rin yun. Hindi naman ako nagpapanggap. Ako pa rin yun. Yun nga, binigay sa akin ng Panginoon pangalan. Apelyido ko nung dalaga. Lumitaw talaga yun. Binigay ng Holy Spirit sa akin. Yung apelyido ko nung dalaga. Yun, binigay niya sa akin. Nakilala niya na ako. Hindi ako nagpapanggap. Kung ano yung nandiyan pangalan ko, yan pa rin yun. Pati yung mukha, ganun pa rin, di ba? Poker face. Kaya gusto ng Panginoon ngumingisi ako. Pero minsan kasi nangingisi ako kasi meron akong naaalala. Naaalala sa buhay, kaya palangisi ako. Tuloy sabihan tuloy ako na baliw. Baliw ba yung marunong ka magbasa? Ang mga baliw hindi marunong magbasa. Hindi na alam kung paano magbasa. Ganon ng mga baliw. Iba-iba ang interpretasyon nila sa taong baliw. Pero sa taong masayahin, iba-iba rin. Ako masaya na ako. Malit na bagay, masaya na ako. Kung hindi niyo ako kilala, ito ako. Baliw pagka may ako naalala. Ngayon nga nagbabasa ako ng yung maliwanag, nilagay ako tumutong doon sa Grim. Grim. Bungis-ngis. Kasi may hinahanap ako eh. Bungis-ngis nga naman ako. Yun, ito ang pagkatao ko. Tayong makalimot, manalangin. Yan ang mga bunga ng espiritual. Mula sa espiritual na bunga ang paging mapagpanalangin. Masayahin. Huwag makalimot mapagpanalangin, masayahin, mapagpasalamat, mapagbigay, matulungin sa kapwa, mapagpasensya, mapagtiis. Maibigan sa kabutihan, di ba? Ang dami-dami niyang mga pwede nating pitasin sa mga puno ng buhay na spiritual, di ba? Ang dami-dami niyan. Kapag matulungin ka sa kapwa, maunawain, mapagbigay, diba? Mabuting pakikitungo natin sa ating kapwa. Napakadami niyan. Mga bunga yan lahat sa bibiyayan ng Panginoon sa atin. Huwag lang nating haluan ng kasamaan, kapalaluan. Huwag tayong maging mayabang. Diba? Yan yung ng Panginoon. Huwag tayong maging mayabang. Mapagparaya tayo sa tama. Magparaya tayo sa tama. Huwag sa mali. Yun ang nag-react tuloy yung Holy Spirit ko. Hindi abusado. Magkakasundo tayo. Yan ang binigay sa atin ng Panginoon. Harmony. Magkakasundo tayong lahat at mag-iibigan. Diba? Love, love, love. Yan ang gusto sa atin ng Panginoon. Ba't ayaw natin yung mga ganon? Kakasundo tayong lahat sa buong mundo. Mabuting panunungkulan sa ating mga bayan, ating bansa, sa mga pinuno, kahit pinuno ka man, o taong bahay ka man, o nanay ka man, o tatay ka man, kailangan maging mabuti ang pakikitungo mo sa kapwa mo, sa nasasakupan mo. Hindi lang sa pamamahay, nagmula, pati sa labas. Yan ang mga kaugalian na gusto ng Panginoon sa atin. Mapagpaumanhin, di ba? Kailangan natin yan sa ating kapwa. Kailangan natin yan. Kung nagkamali tayo ng kaunti, mapagpaumanhin.
magpakumbaba tayo dahil yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Manawain tayo kung ano ang sitwasyon na nagkaroon yung tao ng ating kapwa. Manawain natin siya. Huwag nating itulad sa mga umakay tayo ng katulad natin na bulag. Tapos bulag rin yung umaakay sa atin. Di mahuhulog tayo sa bangin, pare-pareho. Kung ganon ang ating pagkatao. Kaya, unawain natin ang ating kapwa. Iano natin sa tama, yung, anong tawag dyan? Imbitahin natin sila sa tamang kabutihan ng Panginoon, yung kabutihan para sa Panginoon. Para tayong lahat magkakasundo-sundo. Harmony, kumbaga. Yan, magkakasundo-sundo tayong lahat. Yun ang binigay sa akin na word ng Panginoon dati. Marami pa yan. Napakadami niyang binigay sa atin. Mabuting pakikitungo natin sa kapwa. O, diba? Ang dami-dami. Mapagbigay tayo. Tapos mapagbigay nga naman tayo. Tapos nagsusugal naman. O, paano tayo maliligtas niyan? Mabuti ang pakikitungo natin. Tapos pagtalikod, ang dami mong sinasabi, di ba? Hindi ka na kakasala ka na agad, di ba? Kailangan mahaba ang ating pasensya sa ating kapwa, di ba? Habaan natin ang ating pasensya sa ating kapwa dahil yan binigay yan sa akin ng Panginoon. Isa rin naman yan sa mga binubunga ng mga mula sa bunga ng spiritual, di ba? Yan lahat, yung lahat ng kabutihan galing sa Panginoon. Lahat yan, dapat tangan-tangan natin yan lahat kahit saan tayo makarating. At pakikitunguhan natin ng maayos ang ating kapwa. Huwag tayong magtatangi, mayaman man o mahirap. Pantay-pantay ang pakikitungo natin sa ating kapwa dahil yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Hindi yung iba kasi, merong iba, paibabaw lang, di ba? Akala mo, ang bait-bait. Tapos, pagdating sa sarili niyang pamilya, hindi siya maganon makikitungo. Iba. Parang, kumbaga, santo nakikiharap sa ibang tao sa labas. Tapos, pagdating sa loob ng kanyang nasasakupan, iba. Merong ganong klaseng tao. Kaya, ayusin natin ang ating pakikitungo sa kapwa para hindi tayo maparusahan ng Panginoon. Kasi ang Panginoon gusto niya lahat tayo pare-pareho. Pare-parehas lang naman ang turing ng Panginoon sa atin, mga taong buhay. Mahal na mahal niya tayo. Buhay. Ang mahalaga sa Panginoon tayong mga tao. Buhay. Nakakaawa lang ang mga mahihirap dahil lalong naghihirap, di ba? Lalong naghihirap ang mga mahihirap. Ang mayaman ay lalong yumayaman. Ewan kung bakit nga naman ganun. Parang naging bukang bibig na nga yan ng mga tao eh. Bukang bibig. Di ba? Kaya ako nagaganito kasi yung buhok ko lumilipad. Maano yung buhok ko, yung tatawagin tuloy nila akong meron silang tawag sa akin eh. Hindi ko alam kung ano yun. Pero okay lang yan. Kaya gusto nila yan. Pinapasaya pa nila ako ng gusto. Ko yun. Anong tawag nila sa akin? Yung si Joker tawag niya sa akin na. Ganda ng palaya binigay niya sa akin. Na. Tawag niya sa akin. Salamat po sa palaya na binigay mo kung sa akin yun. Kasi marami siyang taga-sunod. Marami siyang taga-sunod at hindi ko alam. Pero gusto ko yung pangalan na yun. Na. Wena. Diba? Ang ganda. Ito ang
Pagkatao ko, pinanganak ako December 4, 1968. Kaya, ilang taon na lang, senior citizen na ako. Marami na akong matatanggap. Pero bata isip pa rin. Nag-react yung Holy Spirit ko pala. Kasi ewan ko bakit nagpakilala ako sa inyo. Hindi naman ako nagbabago ganon at ganon pa rin. Yung ginamit kong account, talaga yun mismo, hindi ako nagbabago. Bakit ko naman babaguhin? Tingnan mo, yung iba-iba ang account. Oh. Pero ninanakaw nga nila, 'di ba? Ninanakaw nila yung ako wala akong din kahit nakawin nila. Yan yung mga gawain ng mga palalo, yung mga kasuklam-suklam na gawain ng kalaban ng Panginoon, mga ayaw ng Panginoon sa mga ganong gawain, pagnanakaw, pangangalunya, pangahalay, marami din yan, katulad din ng madami at iba-iba rin ang aspect. Binigay ko na rin yan dati, ang dami-dami niya, mga kasuklam-suklam na gawain na ayaw ng Panginoon, gawin natin ng mga yan. Dahil gusto niya tayo'y maging mabuting tao para sa Kanya. Sumunod sa Kanya. Oh. Tularan natin siya. Nasa Korinto pa rin niya. Korinto 11. Tularan natin siya tulad ng pagtulad ko sa Kanya. Yun mismo yung nakatulad to, no? Sa Korinto. Ang ayaw kumilala nito ay huwag niyong kilanlin. Oh, diba? Sa Korinto pa rin yan. Tapos yung iba, ang paghatol ng Panginoon, tandaan natin, ang paghatol ng Panginoon kung ayon sa iyong ginagawa. Kaya tandaan natin kung anong mga ginagawa mo, ayon din ang kaparusahan mo. Kaya wag tayong ikaw lang mismo, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, may ginawa kang hindi tama, ikaw mismo ang mananagot. Hindi pwede ang kamag-anak mo. Walang pwedeng managot kundi ikaw lang. Tandaan natin yan. Pag may ginawa tayong mali, sa Panginoon tayo humingi ng kapatawaran. Humingi kaagad tayo. Mapagaguhin natin ang takbo ng ating mga buhay-buhay dahil hindi yan tinuturo ng Panginoon sa atin. Napakaganda ng itinuturo niya sa atin. Tapos tayo lang ang lumiko. Tayo lang ang gumawa ng maling katwiran. Binabaluktot nga naman natin. Bakit nga naman natin babaluktutin? Isa kaiayos naman natin yung lahat. Tapos binabaluktot. Kaya yun tuloy. Dumadami yung mga ganong gumagawa ng kabaluktutan. Dumadami tuloy tayo. Kaya gusto ng Panginoon, lagi tayong magpaalalahanan. O, diba? Magpaalalahanan. Kaya gusto niya, ipahayag niya ang lahat. Pahayag nyo ang lahat dahil yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Magpahayag tayo ng katotohanan. Binigay niya sa akin yung gusto niya maging masayahin tayo. Ayaw niya yung maging malungkot tayo. Kasi pag nasa Panginoon ka, yun naman, maligaya ang buhay mo, masaya. Kasi marunong ka ng makontento. Hindi ka na malungkutin, gusto niya masayahin. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Pero pinipili natin ang mga maling gawain na ayaw ng Panginoon, mga kasuklam-suklam. Gumagawa tayo ng mga pandaraya, pagsisinungaling, mga yan. Ayaw ng Panginoon yung mga ganon. Tapos gagawa ka na mamaya, magsinungaling ka na, wala na pa. Imbis maliligtas ka, hindi ka maligtas kasi sa isang pagkakamali mo na pagkagawa ng mali, damay na yung kabutihan mong nagawa noon pa. Tapos bigla kang nagsinungaling, bigla kang gumawa ng pagkakamali. Walang silbi yung pinundar mong kabutihan. Mapagbigay ka nga, tapos gumawa ka naman ng pagsusugal. Gumawa ka naman ng pangangalunya. Walang silbi yung kabutihang
idinulot mo sa kapwa mo. Tapos, nakikisawsaw ka doon sa mga maling gawain. Oh, mabuti ka nga. Mali naman yung ano mo. Di, wala ring silbi ang mga pinagagawa mong kabutihan. Kasi gumawa ka talaga ng mali. Isang pagkakamali lang,